Magandang hapon sa lahat. Sa muli, ako nga po pala si Peter John V. Pabroques at ang aking itatalakay ngayon ay ang graphema. Ano nga ba ang graphema? Ito ay isang pangkat ng mga bahagi sa isang sistema ng pagsulat, binubuo ng mga titik at mga di-titik. Ang unang bumubuo sa graphema ay ang titik o letra o sa Ingles pa ay alphabets. Binubuo ng 28 titik na kinakatawan ng iba't ibang tunog bawat letra. Sa pagkakaalam natin, simulang tayo ay nagsimula sa pag-aaral sa kindergarten, ay naituro na kung ano nga ba ang 28 titik. Ano nga ba yon? Para tayong kinder ngayon. Magaling! Very good kang bata ka! Ang mga letrang alam natin ay mayroon ding kategorya. Nariyan ang katinig at nariyan din ang mga patinig. Sino bang makapagsasabi sa akin kung anong mga letra ang napabilang sa mga katinig? Tama. Samantala sa patinig naman. Magaling. Pangalawa naman ay ang di-titik. Ito ay binubuo ng mga tuldik at bantas. Ito ay karaniwang ginagamit sa pagbasa o pagsasalita ng mga letra o mga salita. Tuldik o asento, ginagamit na gabay sa paraan ng pagbigkas ng salita. Sa pakikipagtalastasan, kailangan ang hustong pagbigkas ng mga salita upang magkaunawaan ang dalawang nag-uusap. Sa pamamagitan ng mga tuldik o asento sa pagbibigkas, nabibigyang diin ang mga salita at maaari nitong mabago kung ano man ang kahulugan ng salitang binibigkas. Ang unang uri ng tuldik ay ang tuldik na pahilis. Ito ay sumisimbolo sa diin na mabilis. Sa salitang ako, kapag nilagyan ng tuldik na pahilis dito sa letrang O, paano ba ito binibigkas? Magaling. Sino bang makapagsasabi kung ano ang kahulugan ng salitang ako na may tuldik na pahilis? Magaling. Ito ay tumutukoy sa responsibilidad. At kung basahin ay ako. Dadako naman tayo sa pangalawang uri ng tuldik. Ang tuldik na paiwa. Ito ay sumisimbolo sa diin na malumi. Sa salitang ako pa rin, kapag nilagyan ng tuldik na paiwa ang letrang O, paano ba ito sabihin o bigkasin? Dapat ito ay nararapat na bigkasin ng malumi o mabagal. Ang pagkakabigkas nito ay ako. Ako bilang tao. Ngayon naman, ang susunod ay ang tuldik na pakopya. Ang tuldik na pakopya ay sumisimbolo sa salitang maragsa o maragsa ang pagkakabigkas. Sa salitang liko, kapag nilagyan ng tuldik na pakopya sa letrang O, paano bigkasin nga ulit? Liko. Liko, ang ibig sabihin ay paglihis ng daan o direksyon. Ang tuldik na patuldok o ang swa ay nakasimbolo sa parang maliit na letrang E
na nakabaliktad. Ayon sa aking pananaliksik, ang schwa ay isang tunog na gitnang sentrong patinig ng chart ng patinig o mid-central vowel na may simbolong baliktad na E. Halimbawa, ang salitang kankanay na mula pa sa Bagyo o Benguet. Nilagyan ng tuldik na patuldok. Kung wala ang tuldik na patuldok, ano ba ang inyong maaaring magiging pagbigkas sa salitang kankanay? Di ba? Kankana A. Ngayon ay maaari ko bang tawagin si Binibining Muego upang talakayin ang bantas at ang mga iba pang aplikasyon dito.